Glory to the name of Jesus. Magandang gabi po para po sa bawat isa po sa atin. Welcome po na naman para po sa ating susunod po na ito na kabanata para po sa gabi po na ito ng ating pagpapatuloy po sa series po na ito na pinamagatan po nating Unashamed. And hopefully, ang ating po mga paksa na tinatalakay, ito po ay nakakatulong po sa atin, hindi lamang po para po tayo maliwanagan, kung hindi atin pong maiayos po ang ating pong paniniwala po dito po sa salita ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, isa na namang maganda pong pag-aaral ang ibabahagi po sa atin ng ating Panginoon. At ito po muli ay may kaugnayan dito po sa tinatawag po na mabuting balita or the gospel, which is yung gospel ng ating Panginoong Jesucristo na siyang makapagliligtas po sa ating pong mga kaluluwa. So, sa inyo pong lahat na naririto, nakasama po namin, patuloy kayong sumama po sa amin at patuloy po nating alamin ang salita ng ating Diyos na buhay. At sa oras po na ito, tayo po'y manalangin at ating pong anyayahan po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pagkakataong ito, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat para sa gabi pong ito na ibinigay mo po sa amin upang muli naming alamin ang iyong banal na salita. Hiling at dalangin po namin, una sa lahat ay yung linisin ng aming po mga puso. Kami po'y patawarin sa lahat ng aming po mga kasalanan. Loobin mo, Panginoong Hesus, sa pamagitan ng banal mong dugo, muli mo kaming linisin at ariing karapat dapat sa iyong banal na harapan. Hinihiling po namin, Panginoon, na muli ipagkaloob mo po sa amin ang kababaang loob sa pagtanggap ng buo sa iyong mga salita, na kami po'y huwag pong lumaban sa mga salita po ninyo at sa kalooban po ninyo, kung hindi ito po'y tanggapin po namin nang naroroon po ang kaligayahan, Panginoon, na matanggap ang katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat salita mo na siyang aming mapapakinggan. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang anumang pagre-rebelde, paglaban, Panginoon, sa kalooban po ninyo. Kung hindi, hinihiling po namin ang Espiritu po ninyong banal ang magkaloob ng tinatawag po na pangunawa, Panginoon Diyos, sa katotohanan ng iyong salita. Salamat po. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang bawat makakapanood ng mensahe mo po na ito, saan man po sila naroroon, palayain mo po sila sa espiritu ng kamalian, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So tayo po'y bumasa po, no? Very quick, medyo maliligo po tayo sa napakaraming verses po muli para po sa gabi pong ito. Ulitin ko po, ang ating pag-aaral po para sa gabi pong ito ay nahahango po sa mga salita ng ating Panginoon, kaya ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa mga salita ng Diyos na ating pong babasahin at pag-aaralan. Ngunit una sa lahat, let's read in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to verse 4. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to verse 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which also I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was rose the third day according to the Scriptures. Acts chapter 2 verse 38. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, as I have mentioned, we have this series po na tinatalakay po natin, which is the title, Unashamed, no? So, ito po ang kabuuan po na hindi po natin dapat ikahiya ang mabuting balita, at ito ang first subject din natin, no? Which is, I am not ashamed, no? Ang ating pong first subject. And then, sumunod po na natalakay po natin, after po niyan is the new birth experience, no? At pagkatapos po, no, ng new birth experience, tinalakay po natin, of course, the first part of the gospel is death, which is repentance. Yan nga yung kauna-unahang bahagi po ng
gospel. And for tonight, ating pong tatalakayin po ay pinamagatan po nating burial, water baptism, the second part of the gospel. So marami pong mga tao sa panahon po natin ngayon naniniwala po sila, no? This is what they believe, that the moment you believe by accepting, believe by accepting Christ as their Savior or asking Jesus to come into their heart, no? Or believing Jesus Christ as the Lord, no? Many times, sa maraming pagkakataon, ito po ang nagagamit po at ito po ay parang sinasabi po natin na kapag naiusal mo, ikaw ay magkakaroon na kaagad ng tinatawag na kaligtasan. Wherein, uulitin ko po, kahit ako po, even before, ginagamit ko po yan na talagang inililid natin, of course, sa mga tao po. Ang panalangin po na yan ay paglilid po sa tinatawag na pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi po ay hindi lamang po yan sa pag-usal ng mga bagay po na yan. In fact, no, when you say repentance, ang repentance po is you have not just to feel sorry, but dapat merong pakiramdam or sabihin po natin emotion, sorry enough to change, no? Na meron pong kalakip na pagbabago po yung bagay po na yan. At dito nga sa pag-aaral po natin na ito, para po sa gabi pong ito, yung ikalawang bahagi po ng tinatawag po na gospel, of which alam po natin, binabanggit nga po ni Apostol Pablo na meron pong tinatawag na 3 elements itong gospel po na ito. And what we have read earlier, and once again basahin natin, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to verse 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to verse 4. Okay, so ito po ang sabi. Let's read the verse 3 and verse 4 na po. Diretso na po natin. Ang sabi pong gano'n ni Paul in verse 3, For I delivered unto you first of all that which also I received. Ito yung tinanggap niya. Binibigay ko sa inyo kung ano yung aking natanggap. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. So, ito po, makikita po natin, yung gospel po rito, it speaks about the death, the burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Now, the original altar call, no? Especially in the New Testament, dito po sa New Testament po nito, it contains all of the elements. So, the 3 elements po na yan, no, of salvation, which speaks about napag-aralan natin in the new birth experience po, ito pong blood, water, and Spirit. Now, dito makikita po natin sa salita ng ating Panginoon, klarong-klaro, malinaw-malinaw, no? The next part of the gospel, according to Paul, is Jesus burial. At ito nga yung tatalakayin po natin sa gabi pong ito. Sinabi rin po yan ni Peter, no? Our next step, no, after repenting is baptism. Acts chapter 2 verse 38. Quickly, let's read this once again. Then Peter said unto them, Repent! Repent! Ayan ang sinabi na. Repent! Yan ang sabi po. Magsisi and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay. So, now, pag-aralan po natin, ihanda po ninyo sa gabi pong ito ang inyong pong mga sarili. Katulad ng sinabi ko, napakarami po nating mga verses po na ibibigay po sa inyo at inyong unawain maigi po ang bawat bahagi po nito. Ulitin ko po, hindi natin kinakailangan, gusto ko pong linawin po ito, lalo po sa inyong mga nakikinig sa mga oras na ito. Hindi nyo po kinakailangan na maging mayroon kayong bachelor's degree. Okay, ulitin ko wala kayong kinakailangan bachelor's degree para maintindihan to. At hindi nyo kinakailangan na magkaroon kayo ng master's degree rin po, no? In theology, para maunawaan po ninyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po'y mauunawaan po natin kahit na tayo po'y isang ordinaryong tao. Ngunit kung tayo'y pagkakalooban ng kapahayagan ng Panginoon sa Kanya pong mga salita, mauunawaan at mauunawaan po ito ng kahit na po sinong tao. Lalo na, ulitin ko po, mananampalataya na siyang naghahanap ng katotohanan. Okay, tignan po natin, ito pong part po na ito, no, which is yung burial, which is yung tinatawag na water baptism, which is the second part of the gospel. Okay, first, no, ito po, baptism is the second step in God's salvation plan.
baptism is the second step in God's salvation plan. Bakit ko po sinabi po yan? Okay, linawin po natin maigi. There are two critical important aspects of baptism. Okay, ano-ano po yan? Pag pinag-usapan po natin ng baptism, there are two critical important aspects of baptism. Number one is the mode, no? The mode of baptism, no? Which is what is done. And then second, ito pong tinatawag po na the formula or what is said. Okay, tignan natin maigi yan, yung mode of baptism and the formula of baptism. Now, before ako na mag-proceed po rito, there are some churches, denomination, pastors, pag pinag-usapan ng water baptism, they really hate to discuss this. In fact, talagang iwas na iwas po ang marami. Pasong-paso sila pagdating po sa aral po na to at para po sa kanila, ito po hindi na po mahalaga. Para po sa kanila, hindi na po dapat ito pag-usapan. Para po sa kanila, ay hindi na po dapat ito na parang bigyan pa ng pansin. Ika nga, parang ganun lumalabas. Dahil sa hindi nila pagbibigay ng pagpapahalaga, ganun na nangyayari po para po sa kanila. Now, let's take a look at this, no? Pagdating po, kung hindi po mahalaga po ito, sana po, if you remember, during that time po na si Pablo po ay nag-preach po at napag-aralan niya po, ito po nga, mga disciple po ni John. Kung hindi po mahalaga ang baptism, sana po, hindi na po ito binigyan ng importance ni Pablo. In Acts chapter 19, verse 3 up to verse 5, ito po ang sabi pong ganun ng Bible. Acts chapter 19, verse 3 to 5, and he said, ayan, verse 3, and he said, yan ang sabi pong ganun, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, unto John's baptism. They said, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. O kita ninyo? Kung hindi po mahalaga po ito, sana po hindi na po kinalkal ni Apostol Pablo. Ganun po kasimple, kapatid kaibigan. Pero binigyan ng importansya ni Apostol Pablo po ito at katunayan, hindi lang po binigyan ng importansya. Nakita nyo, nirebaptize niya yung mga disipulo po ni John, no? Ni John the Baptist, no? Mga panahon po na yon. And Mark chapter 16 verse 15 to 16. Tignan niyo kung hindi mahalaga po ito. Sana hindi na po ito binigyan ng pagpapahalaga ni Saint Mark, no? And verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth, ayan na, he that believeth, ayan, ang linaw he that believeth and is baptized shall be saved. Nakita nyo, linaw ng sinabi ng Bible, but he that believeth not shall be damned. Bakit po? Kung hindi ka maniniwala, hindi ka magpapabautismo. Pero pag naniwala ka, yung totoong maniniwala, magpapabautismo po, kapatid, kaibigan. Yun lang po ang sinasabi po. Kaya dapat na maintindihan at maunawaan nyo yung bagay po na yan. Now, in the New Testament, there are no delayed baptism. In the New Testament, there are no delayed baptism. Anong ibig po sabihin po nito? There are no delayed baptism. To mean, urgency was strongly emphasized in the New Testament teachings regarding baptism. Okay, tignan po ninyo, bakit ko po sinabi? Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa na talagang ito po hindi ipinagpapaliban, kagaya po ng ginagawa ng napakaraming church po ngayon. Naririnig ko nga po yan. Talagang meron po tayong schedule po ng baptism na magse-seminar po tayo. Biro nyo, nag-seminar pa para lang mabautismohan ng gano'n. Kailangan pag nakapagsisiyan, susunod po, bautismo. Bakit po? Kailangan maibigay po ang tamang gospel po para nang sa gano'n maintindihan at maunawaan yung bagay po na yan. Okay. On the day of Pentecost, tignan po natin, no? On the day of Pentecost, no? Tignan po natin, those who heard the gospel, proclamation of Peter, were baptized the same day. Yan ang sabing ganon. Let's read this. Acts chapter 2 verse 41. Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Marami na tayong verses. Ready na po. Maghanda na po tayo, Ready nyo na, sarili nyo. Acts chapter 2 verse 41. Then, they that gladly received his word were baptized. And the same day, there were
added unto them about 3,000 souls. O, tignan nyo, sinasabi, they that gladly receive His word were baptized. Malinaw na malinaw yan, kapatid kaibigan, no? Kaya nakakapagtaka yung iba, bakit sinasabi po nila na, tsaka na lang muna, i-schedule na po natin. First day nila marinig na nag-preach si Peter. First day nila mapakinggan yung gospel na pinahayag ni Peter. And on that same day, sila rin po ay nabaptize, kapatid kaibigan. Praise the name of Jesus. Second, makikita po natin yan dito po sa the jailer and his entire household. The jailer and his entire household, no, they were baptized the same hour, no, of that midnight, no, nang sila po ay pahayagan ni Pablo po ng tinatawag na mabuting balita. Let's read this, no, in Acts chapter 16 verse 33. Acts 16:33, and he took them the same hour of the night and washed their stripe, no, and the same hour of the night and washed their stripe and was baptized, he and all his straightway. Grabe, lahat sila nabaptize po. Hindi lamang po yan, yung jailer po na yan na nabaptize. Isipin po ninyo, maidagdag ko lang po. Yung midnight po nito, it was presumed that this was about 12 a.m. to 2 a.m. Yan po yung period po na yan na possibly na nangyari po yung baptism po na yan. Sa ano, hindi naman sa ano pa man bagay, kapatid kaibigan. Common sense po, pag-isipan po natin. Kung ito po hindi po mahalaga, pwede naman pong sabihin ni Apostol Pablo, teka muna, jailer ha, at kayong pamilya niya, total alas 12 na, total alas 2 na madaling araw, matulog na muna kayo. Ayan, pagkagising niyo, pwede ko na kayong i-baptize. Pero hindi ganun ang ginawa ni Pablo. Pag-isipan niyo po maigi yan. Kung pwedeng i-delay, sana i-dinelay na ni Pablo, madaling araw na to. Parang hindi ba considerate si Apostol Pablo during that time, no, biro? Alas 2 ng madaling araw, alas 12 ng madaling araw, nagkabautismuhan. Ano ibig po sabihin? Hindi pwedeng ipagpabukas, kapatid kaibigan, ang bautismo. Huwag kayong magalit sa akin kung merong nanggigigil po sa inyo. Doon kayo manggigil kay Apostol Pablo, kasi bakit niya ginawa na pwede niya namang sabihin, bukas na lang pagkatapos ng almusal, doon ko na lang kayo babautismuhan. Sana ganun. Sana, yun nga, masasabi nga sa panahon natin, sana all. Ayan, ganun po. Okay, pangatlo po, ito mismong si Paul, no? Si Saul, no? Na later magiging Paul, no? He was baptized immediately. Okay, tignan natin. Acts chapter 9 verse 18. Acts chapter 9 verse 18, and immediately, ayun na, yung salitang immediately, ibig sabihin na immediately, kara-kara yan kagad, no? Biro nyo, mabilisan ika, and there immediately, nung oras ding yon, and there fell from his eyes, it had been scales, and he received his sight forthwith, and arose, eto na, tumayo agad, and was baptized. Kalinaw, kapatid kaibigan, na talagang siya nabautismuhan agad-agad. Eto pa, hindi pa po dyan natatapos, kapatid kaibigan. The household of Cornelius were baptized, no? At sila po'y nabaptized as commanded, no? Them to be baptized by Peter. O, tingnan natin. Acts chapter 10 verse 48. Acts chapter 10 verse 48. Acts chapter 10 verse 48. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. Eto na, sinabi na ni Apostol Pedro, inutusan niya na bautismohan na yung buong pamilya po nito pong si Cornelius. At ano pa, eto pa po, ang isa pang halimbawa, si Pablo na naman uli, no? Again, Paul, no? Who was sold then, no? In his testimony, eto na, as he speak to the crowd, no? Eto na po, yung kanyang experience, kinekwento niya na, pero Pablo na po siya dito, no? Ayan, no? Anong sabi niya pong ganon? Didn't tarry, hindi po siya nagpatagal-tagal na, no? Kabagamat nag-hesitate pa siya nung una to be baptized. Kaya sinabihan siya ni Ananias, ito po ang sabi pong ganon, no? Ito po, ang in the book of Acts chapter 22, verse 16. Ayan, basahin nating maigi yan, no? Talagang makikita po. Acts chapter 22, verse 16. Okay, ano ang pagkakasabi pong ganyan dito? Para makita natin, ayan, ang linaw-linaw po niya sa inyong screen, no? Kitang-kita nyo po yan. Talagang yan ay sinasabi po ni Apostol Pablo. Acts chapter 22, verse 16. Okay, eto po ang sabi pong gano'n, no? Okay. And now, why tarriest thou? Ayan, no? Why tarriest thou
Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Ayun, malinaw po yan, kapatid kaibigan. So, why I am saying this, no? And in fact, no, na, kung mapupunan nyo, mostly no mga verses po na naibigay ko po sa inyo were written first in the New Testament, and second ay ito po yung tinatawag po na Book of Acts, no? There are some churches, no, when talking about baptism, they really hate the Book of Acts dahil puro na lang daw Book of Acts ang ginagamit ng mga proponents po ng water baptism, especially kapag ang baptism in Jesus name. Wala po tayong pagbumulan at pagkukunan liban po dito. And to give further important details, I want you to understand that the Book of Acts is the hinge of the New Testament. Ayan, the Book of Acts is the hinge of the New Testament, no? When you say hinge, it is the center, no? It is the heart. Parang ito po yung nagdudugtong po sa lahat-lahat eh. Actually, lalabas po talagang ang nagpapadugtong po sa lahat po, no? New Testament na epistles at pati po doon sa yung mga epistles din at writing ng mga apostles. Book of Acts po, kapatid kaibigan eh. Yun po yan, no? So, some of you may disagree with what I'm about to say, no? But it is okay if you disagree, no? I personally believe with that, no? What I have mentioned earlier, that the Book of Acts is the hinge of the New Testament. Sapagkat dito po, ito po yung masasabi nating pattern. Ayan, let me say that word, no? Pattern, no? Na makikita natin kung paano nagresponde yung mga tao pong binahaginan po ng salita ng ating Panginoon, ng gospel ng ating Panginoon, ng gospel ni Jesus Christ. Ito pong mga kanilang pinuntan, makikita na natin sa kanila how they respond, no? Now, to go parang in a deeper study po, especially para mas maintindihan natin I would like to give a brief explanation of Matthew 28 verse 19. Okay, a brief explanation of Matthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 18 and 19. Let's read this, no? 18 and 19. The Bible says, Jesus Christ himself speaking, and Jesus came and spake unto all them, saying, All power is given unto me in heaven. All power is given to me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay, yan po ang sinasabi pong ganon. Now, dito po, ang instruction po is to be baptized, particularly in verse 19, na mabaptize po in the name of the Father, baptizing, go ye therefore, pinahayo sila, no? And teach all nations, turuan daw ang lahat ng bansa, baptizing them. Pag sinabing baptizing them, bautismon sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa Tagalog, yan po yan. Okay, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Now, I want you to understand and realize this, that Matthew's Gospel was not written until 62 AD. Now, there are some scholars na nagsasabi na ito'y 70 AD or 80 AD, whatever, whether 60, 70, or 80, kahit alin po dyan, no? Itong sulat po na ito ni Apostol na Matthew po na ito na sinasabi nga po natin na kanyang isinulat, ito po'y naisulat po matapos po na makagawa na po ng, ibig sabihin na nangyari na po yung sa Book of Acts, okay by chronological po na pag-aaral po, ang Gospel of Matthew po, parang hindi nga po yan na masasabi po nating naunang naisulat. Kahit pag-aralan po ninyo, sa leksiki nyo, siyasatin nyo, ang kauna-unahan po na naisulat po among the four gospel, naming Matthew, Mark, Luke, and John, sa apat po na yan, ang kauna-unahang naisulat po. Ayon po ito sa mga scholars po, is the Gospel of Saint Mark. At si Gospel of Saint Mark, dito po nanggaling po yan, at parang sinasabi nga nila, si Dr. Luke at saka po si Matthew, ang naging pattern of writing nila ay ito pong si Gospel of Saint Mark. So, dyan sila bumase at nag-base lang po sila kung ano yung gusto nilang i-highlights. Kaya mapupunan ninyo, may pagkakapare-parehas po yung mga gospel po na yan. Whatever po na pagkakapare-parehas. Sapagkat yun nga, ang sinasabi nga ng mga scholars, maaring sumipi o kumopya ito pong dalawang writer na to
sa nauna na Gospel of St. Mark. Okay. Mga dagdag na ano lang po yan, na impormasyon para maintindihan nyo lang po. Now, going back, sabi po, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Unang-una, the Father is not the name. The Son is not the name. No? The Holy Ghost is not a name. No? Hindi po yan na pangalan na masasabi po natin. Sa English nga, ang tawag po diyan common noun, no? Ang pagkakabanggit, ewan ko nga, itong mga Amerikano, ba't di rin nila naintindihan po ito pong bagay po. Amerikano na sila, hindi pa nila naintindihan yung Father, Son, at saka Holy Ghost po na ito. Hindi po ito name, kundi common noun po ito, no? So, ang sabi po ng Biblia, tignan po natin, in John chapter 5, verse 43, let's read this very quick. Marami tayong verses kasi nga, hahabulin pa ng mga babasahin, eh. I am come in my Father's name. I am come in my Father's name, and ye receive me not. No? If another shall come in his own name, him ye will receive. So dumating po, napunta raw siya sa pangalan daw ng Ama. Yun ang sinasabi po nga, alam naman po na, ano ba pangalan nito pong anak rin at the same time. Matthew chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son, and she shall bring forth a son, and thou shall call his name. Ang tawag po sa anak ay Jesus, for he shall save his people from their sins. Now, Holy Ghost naman ang sinabi. Okay, sumunod, pangatlo, Holy Ghost. Let's read in John chapter 14, verse 26. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, ayun na, whom the Father will send in my name. Ayan, he shall teach you of all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said to you. The Father will send in my name. Bakit po? O, tingnan ninyo. Yung Holy Ghost ba, kakaiba po ba yan? Ang sabi po ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, verse 17, eto na. Bahala na po kayo dyan kung tatanggapin po niya o hindi. Basta yan, Bible, binigay ko sa inyo. Tanggapin nyo o hindi. Kung ayaw nyo, wala po ako magagawa. Nagre-resist lang kayo sa salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now, the Lord is that. Ayun na, kayo na po bahalang umano dyan, umunawa. Di natin kinakailangan po na maging mataas po ang IQ. Now, the Lord is that Spirit. Yan ang sabi po ganon. Now, the Lord is that Spirit. Ilang Espiritu po ba meron? Di ba isa lang naman, hindi naman dalawa, hindi naman tatlo? So, kung isa lang ang Espiritu, alam nyo na sinabi, now the Lord is that Spirit. Sino ba yung Lord? Isa lang rin yung Lord, kapatid kaibigan. Wala na tayong dapat pag-uusapan, ba't hindi po nakakalito po yan? Kayo lang po nagpapalito dahil gusto nyo pong malito. Yan lang po ibig po sabihin po niya, no? Now, let's talk about water baptism again in the book of Acts. Water baptism in the book of Acts. Tignan natin again, no? Kasi ito pattern po natin, Book of Acts, ang pattern po natin. So, let's all get excited. Tignan natin ngayon. We're now talking about ito pong tinatawag po na what name ang gagamitin ngayon sa pagbabaptize. Nung sinabi po ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Tignan natin anong pangalan yung sinunod po nito pong mga apostol. On the day of Pentecost, yung kauna-unang preaching, kauna-unang baptism na nangyari, yung binabanggit na that same day, there were added about unto them 3,000 souls, no? Yung binanggit ng verse 41, that they had gladly received were baptized, no? Tignan natin, saan sila na-baptize? Acts chapter 2, verse 38. Okay, the day of Pentecost. Ang pagkakabanggit po ay in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Okay, Acts 2, 38 to 41. Let's read and continue. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Ayun na, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord God shall call. Verse 40, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. 41, then they that gladly receive his word were baptized. And the same day, were added unto them about 3,000 souls. Grabe, 3,000 souls. Nagpabaptize po in Jesus' name or in Jesus Christ. No? In the name of Jesus Christ. Ulitin ko po, they were baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko po 3,000 souls po yan on the first day po nung tinatawag po na pangangaral po ni Peter on the day of
Pentecost. Imagine po niyo, 3,000 souls were baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po natin dapat kontrahin yung bagay po na yan. Pangalawa, let's look about the Samaritan believers. No? The Samaritan believers, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Yan ang sabi pong ganun. Okay, Acts chapter 8 verse 16. Acts chapter 8 verse 16. For as yet he was fallen upon none of them. Only, they were baptized in the name of the Lord Jesus. O biro ninyo, yung mga Samaritan believers po, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Cornelius household. Tignan natin yung nabaptize po na pamilya po ni Cornelius, no? Tignan natin kung consistent si Peter, no? They were baptized also in the name of the Lord. Ayan, yan ang sabi po. Acts chapter 10 verse 48. Acts chapter 10 verse 48. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. In the name of the Lord. Hallelujah. Then prayed to him to tarry certain days. O tingnan ninyo, nabaptize, inutos ni Pedro, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Okay. Ngayon, pang-apat, ito po nga disciple naman ni John na nabaptize sa baptism ng repentance na sinasabi. Pagkatapos, eto na, nagpare-baptize po ito. Nabaptize naman po yung disciples of John in the name of the Lord Jesus. Okay, tingnan natin ha. Okay. In Acts chapter 19 verse 5. Acts chapter 19 verse 5. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Ay, grabe kapatid kaibigan. Alam niyo, hindi ako magsasawang ipagsigawan po ito. Sapagkat mas maniniwala po ako sa aklat ng Book of Acts, no, na sinasabi po, kesa po doon sa mga turo po ng mga pangkasalukuyan, ng mga magagaling na mga pastor, ng mga magagaling na mga theologian, sa magagaling na mga professor, ng mga magagaling na kung sino-sino. Pero kung ang pagbabasihan lang po natin ay walang iba kundi ang Book of Acts, kalinaw-linaw nito kapatid kaibigan. The questions I would like to ask you, do you think that the term or the praises and expression, the name of Jesus Christ, the name of the Lord Jesus, and the name of the Lord and the name of the Lord Jesus are not one and the same? Kapatid kaibigan, tanongin kayo ang sumagot niyan. Sa tingin nyo ba magkakaiba yan? Kung mabanggit po in the name of Jesus Christ, the name of the Lord Jesus, the name of the Lord, or the name of the Lord Jesus, tatanungin ko kayo, magkakaiba po ba yung binabanggit po dyan na person? Ha? Kung iisipin po natin maigi, hindi natin kinakailangan maging henyo pa ng lubos para hindi natin maintindihan pa yan, kapatid kaibigan. Kaya kung ako tatanungin po niyo, ang lahat, diretso po titignan natin, sa sinasabi ngayon ng salita ng ating Panginoon, ang lahat ng nagbabautismo ng hindi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, diretso po, mali po yan. Bagamat ito'y mahirap matanggap ng iba po. Yes, hindi po ito matatanggap ng marami po sa inyo na mga nanonood, lalo na kung ang bautismo na binagawa po ninyo ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Of course, hindi nyo matatanggap po yan kapag yan ang natanggap ninyong bautismo. Bakit po? Kung sasabihin ko nga sa inyo, sasabihin nyo, i-contest, mali si Matthew. Hindi po mali si Matthew. Mali ka ng pagkakaunawa. Ikaw ang nagkamali ng unawa, hindi si Matthew. Si Matthew, hindi po siya hindi po siya nagkamali. Kung titignan ninyo, common sense na naman, on the day of Pentecost, sana po. Nung nangaral si Apostol Pedro ng bautismo sila sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inilang kasalanan. Biro nyo, kung saan ang sinabi ni Peter, dapat ginawa ni Matthew nung marinig niya. Peter, mali. Susulat ko in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sana kumontra po. Bakit? Nandun po si Matthew in the book of Acts chapter 1. Basahin po ninyo. Nandun po yung pangalan po ni Matthew. Present siya nung mangaral po si Peter. Sana doon pa lang nag-contest na kaagad dito pong si Matthew. But hindi siya nag-contest. Dahil si Matthew, naintindihan niya. He knows the revelation of the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ikaw lang, kapatid kaibigan, ang nagkamali doon sa bagay po na yan. At kahit sabihin mo pa, tignan mo lang maigi, balikan mo lang ang Book of Acts, ako'y humahamon po sa inyong lahat ng tagapanood sa oras na ito. Ako po ay willing po na tumigil na rin sa pangangaral po na akin pong ginagawa. At bonus po, no? Meron naman po tayo kahit papano po na masasabi po na
nagagamit na maayos-ayos na sasakyan po, ito po ibibigay ko po sa inyong libre kapag nakapagpakita po kayo in the book of Acts na nagbautismo ang mga apostol sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hihinto ako at pagkatapos ibibigay ko po sa inyo yung aking pong minamanehong sasakyan. Basta isa lang ang maipakita po niyo. Sabi nga ni Apostol Pablo in the book of 2 Corinthians 13 verse 1, every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Hindi na nga po ako humihingi ng 2, 3 na verse. Isa na lang ang hinihingi ko. Pakitaan niyo po ako, kayong mga Bible scholars, Bible theologians po, no? Lahat kayo, ipakita nyo po sa akin isang verse lang, ha? Wala tayong paliwanag na, hindi, ganito, ganyan niya. Walang ganung paliwanagan. Bigyan nyo ako sitas for sitas, no? Verse for verse, ibigay nyo po sa akin na ganun po. At kapag kayo may naipakita na nabautismoan sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo sa aklat ng mga gawa, magkakasundo po tayo, kapatid kaibigan. Yan. Totoo po, ibibigay ko po, titigil na rin po ako. Ayan, sa ginagawa ko po na ito, na pangangaral po na ito, no? Okay, ngayon, eto ngayon yan, no? Malinaw kasi, kapatid kaibigan, yun ang sinasabi ko. Ngayon, bakit ko po ginagawa na ipinangangaral at ibinibigay po sa inyo? Eto po, pupunta po tayo, no? Dito na po, sa exciting part. Ayan, no? Palakpakan natin ng we're now getting to the exciting part. Eto na, no? Ang tanong ko po sa inyo, what are the most essential aspects? What are the most essential aspects of water baptism that we must comprehend? Okay, what are the most essential aspects of water baptism that we must comprehend? Okay, now, in short, no, ito po para maintindihan po natin, no, maaari itatanong po ito ng iba po sa inyo na mga nanonood. Paano yan, pastor? No, pama, nabaptize ako, hindi sa ganyan. Hindi ako inabaptize in the name of Jesus Christ na kagaya nung ginawa ng mga apostol sa book of Acts, no? So, ang tanong, what if I've already been baptized a different way? Yun, ang magandang tanong po dyan, no? Okay, ito po, para simpleng-simple. Ang pagbabasihan po natin, hindi po yung sinabi ko. Tignan natin kung yung nabautismohan na kagaya nung iba, in a different way na nabaptize. Ano ang prescription ng Biblia? Ano ang payo po ng Biblia na ginagawa sa mga ganyan? Makinig kayo, marami po sa inyo nabaptize po, hindi po nabaptize in the name of Jesus Christ or in the name of the Lord Jesus Christ or in the name of Jesus Christ, whatsoever in the name of Jesus. Hindi kayo nabaptize. Ang tanong, anong dapat gawin? Tignan natin, pasagutin natin ng Biblia po, Acts chapter 19, verse 3 to 5. Acts chapter 19, verse 3 to 5. And he said unto them, unto what then were ye baptized? Ika kayo nabaptized. And they said, unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Yan ang sabing ganon. And verse 5, when they heard this, nung mapakinggan po nila to, when they heard this, na napakinggan po nila yung sinabi ni Apostol Pablo, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Ayun eh. So, anong malinaw na aral po rito? Kung kayo'y hindi nabautismang sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, in the name of the Lord Jesus Christ, isa lang po ibig po sabihin, magparibaptize ka. Yun lamang po yan. Yun lamang po yan, kapatid kaibigan. Kaya tinahamon ko lahat ng tagapanood po rito, kahit saan kayo, kahit nasa ibang lugar pa kayo, kahit nasa ibang bansa pa po kayo, if you are really willing to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ, kontakin nyo po kami, mag-message ka po kayo dito po sa aming channel po na ito, especially on this video po na ito, at huwag kayong mag-alala, kahit nasaan kayo, kahit nandito ako sa Pilipinas, mababautismoan kayo in the name of Jesus Christ. Kahit nasa Canada kayo, nasa Japan kayo, nasa Amerika kayo, nasa Korea kayo, kahit saan, pwede kayong mabautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Now next, no, eto ngayon ang isang magandang tanong. What does the Bible says will happen to me after baptism? Ayan, tinatanong ng iba eh. Ano mangyayari ka sa akin matapos na ako ay mabautismohan? Kasi iba nga, sinasabi nga, hindi na mahalaga yan, wag nang gawin yung bautismo na yan, wag nang pagtalunan, wag nang pag-usapan. Yan ang pinakamaganda nga scapegoat eh. Pagka wala silang maipaliwanag at pinakikita mo na mga sitas. Ako, binibigay ko po sa inyo, mga puro verses po yan eh.
Kayo po ang siyang makapagsasabi kung ito po hindi hango sa salita ng ating Panginoon. Kung ito'y kinuha ko sa kung ano-anong mga libro. Ayan, no? Isa lang po ang source po natin. Lalo't sa gabi po ito, walang iba kundi ang Bible po ang salita ng ating Panginoon. Ito lamang po source po natin. So, ano mangyayari sa isang tao, sa iyo, kapag ikaw ay nabautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? At ano ibig po sabihin ng pagpapabautismo natin sa tubig? Especially in the name of Jesus Christ. Number 1, ito po yan. I publicly commit myself to Christ and His church. I publicly commit myself to Christ and His church. Acts chapter 2 verse 41 to 42. Then, ito na, they that gladly receive His word were baptized. Ito na yung mga nagpabaptize, ha. And the same day were added unto them about 3,000 souls. Yung 3,000 na nabaptize, ha. Ano nangyari? Ito na. Nagpabaptize sila dahil kinumit nila yung sarili po nila sa ating Panginoon. And then the next na ginawa po nila is the next verse, verse 42. Okay, anong sabi pong gano'n? Balikan natin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ayun. And fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Okay, praise the name of Jesus. Anong ibig po sabihin nito, kapatid kaibigan? Yung church, ito yung mga gawain po sa church. Nag-commit siya publicly sa ating Panginoon, and at the same time, yung mga nabaptize, nag-commit din sila sa church ng ating Panginoon. Ano ginawa nila? Of course, nagpatuloy sila sa apostles' doctrine. Ano pa? Fellowship, breaking of bread. Pag sinabing breaking of bread, communion po yan, and prayer. Or whether it be a personal prayer, devotional prayer, or prayer meeting, group prayer, whatever. Nakapag-commit sila doon po sa church na yun, no, ng ating Panginoon. Okay. So, yan po ang nangyayari kapag po tayo nababaptize po. Pangalawa, eto pa, nangyayari po sa atin, no? Ano nangyayari? My sins are washed away or remitted. My sins are washed away or remitted. When you say remitted, it means canceled, paid, or settled. Yan po ang ibig sabihin. Luke chapter 24, verse 47. Luke 24, verse 47. And that repentance, eto na, and that repentance and remission of sins. Saan ba mangyayari itong remission? Kapatawaran ng kasalanan should be preached in His name. In His name. The repentance and remission of sins should be preached in His name, to mean the name of Jesus among all nations, beginning at Jerusalem. Acts chapter 2 verse 38. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Bakit? Eto na. For the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Praise the name of Jesus. Yan po nangyayari. At pangatlo, eto pa po, my conscience is cleansed from past guilt. My conscience is cleansed from past guilt. Yan pa ang nangyayari po kapag tayo'y nabautismuhan, kapatid kaibigan. Kaya huwag niyo sabihing hindi mahalaga po ang bautismo. Bakit ko po sinabi? 1 Peter chapter 3 verse 21. 1 Peter chapter 3 verse 21. King James Version. The like figure whereunto even baptism do also now save us, not putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Ayan ang sinasabi. So, nalilinis po, uulitin ko, si Peter po ang nagsabi po niya, no? The answer of a good conscience toward God sa pamamagitan nga ng pagbabautismo. At ano pa? Ito pa po, pang-apat, I take on myself the only saving name, Jesus Christ. Hallelujah to the Lamb. Praise God. Galatians chapter 3 verse 27. Talaga ito, ibibihis mo talaga ang ating Panginoon. Okay. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Talagang kinakailangan mo mabautismo ang kapatid kaibigan para maibihis mo si Kristo. Kaya kung hindi ka pa nababautismohan, according kay Pablo, si Pablo po ang nagsabi po nito, huwag po kayo magagalit na naman sa akin. Pag hindi kayo nabautismohan sa pangalan ni Jesus, hindi nyo na ibihis si Kristo. Okay, yan ang sinasabi po. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under
heaven given among men whereby we must be saved. Yan po ang sinasabi po. Kaya ang makapagliligtas lang po ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang pangalan lang ng Panginoon ang siyang ating ginagamit po sa pagbabautismo sa tubig po. Yan ang kalinaw-linaw po na yan. At panlima, ito pa po kapatid kaibigan, the moment na nagpabaptize ka, what does the Bible say will happen to you and to me after we baptize or after baptism? Ito po, panlima, I apply the burial of Christ to my life. Ina-apply mo yung pagkalibing ng ating Panginoon sa buhay po natin. We are buried with Christ when we are baptized. Yan ang ibig po sabihin niya. Romans chapter 6 verse 3 and 4. O, sabi ko sa inyo, puro verses lang tayo. Romans chapter 6 verse 3 and 4. Know ye not that so many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Ayun, ang sabi niya. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Yan. Ang linaw, kapatid kaibigan, we are buried with Him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in the newness of life. Ayan ang sinasabi po, no? So, napakalinaw kapatid kaibigan ng bagay po na yan. Ano pa? Colossians chapter 2 verse 12. Colossians chapter 2 verse 12. Buried with Him in baptism. Buried with Him in baptism. Yan ang sinasabi pa po na napakalinaw. Ano pa po kapatid kaibigan? Pang-anim, ito po. Talagang maibibigay ko sa inyo napakaraming dahilan bakit kailangan na magpabaptize tayo. Huwag tayo maniwala doon sa mga nagsasabi na hindi mahalaga, hindi importante ang bautismo sa tubig, no? Sapagkat pag tayo na bautismohan sa tubig, lalo't sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, the Bible mention, ibig po sabihin na I am legally brought into God's covenant, no? Meaning, our sins are legally blotted out when we are baptized. Colossians chapter 2 verse 11 to 15. Colossians chapter 2 verse 11 to 15. In whom, verse 11, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through faith of the operation of God, who had raised Him from the dead, and you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, had He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross, nailing it to His cross, and having spoiled principalities, powers, He made a show of them, openly triumphing over them in it. Praise God. Ang linaw po niyan kapatid kaibigan. Talagang pumasok tayo ngayon sa covenant, sa pakikipagtipan ng ating Panginoon, no? At yung ating mga kasalanan legally blotted out na. Ibig po sabihin, legal po yan. Na yan po yung nagpapatunay ng ating mga kasalanan ay ano po, napatawad at nawala, blotted out, na-wipe out po. Yun ang ibig po sabihin niya. Now, the question is, how did Jesus triumph over the principalities and powers, no? From the story po ng Bible po, malalaman po natin yan, yung pagiging matagumpay ng Panginoon. Jesus Christ goes to the grave, no? And beating them to their own turf, no? At ito ay ginawa niya, dinipit niya po legally, fair and square. Ito pong kamatayan, ito pong kasalanan, kahit po ang mga demonyo po na yan. In fact, according to Peter, no, sa kanyang pangangaral, no, itong Pentecost preacher po natin ito, na si Peter po, no, na-accomplish ni Jesus Christ yung lahat-lahat ng yan nang siya po ay nailibing, no? At para maintindihan niyo po, ito po ang pagpapatunay po niya, no? Ayon ko kay Apostol Pedro, no, nung mga nakaraan po, yung mga disobedient man nung panahon, nung araw pa, na mga hindi nakatanggap ng kaligtasan dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Tingnan niyo ang sabi po, no, naalala niya at in-illustrate pa ni Peter po rito, ito pong during the time ni Noah, the Noah's generation po. Kasi nung panahon ni Noah, ilan lang po ang nailigtas, 8 lang. At naligtas po itong 8 po na to sa tubig, sa pamamagitan ng tubig. Basahin po natin in the book of 1 Peter chapter 3 verse 18 to 21. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 21, New King James Version. For Christ also suffered once for sins,
the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison. Eto na, spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. Verse 21, there is also an antitype which now saves us, baptism. Ayun, ang linaw po, no? Kaparehas po nung lumigtas po na yon nung panahon po ni Noah ng mga tubig. Ngayon po, ang kaparehas po niya, antitype which now saves us, ano po? Baptism. Not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. So, when you and I were baptized in the name of Jesus Christ, nagkakaroon po ng supernatural shift na nangyayari po, no, in our relationship with God, no? And we as I have mentioned earlier, we entered into a legal covenant with Him. At ito po ay meron pong forever implication po yan sa ating pong relasyon po, no? And lastly po, ibibigay ko po sa inyo, wala pong iba. I am born of water to portray my new life. Praise God. No? I am born of water to portray my new life. John chapter 3 verse 3 and 5. John chapter 3 verse 3 and 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Praise God. Napakalino po nito, kapatid kaibigan. Yan yung mga kaganapan the moment na ikaw at ako ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And as I have mentioned, ito po yung ikalawa po na the second part of the gospel, burial, which is the water baptism. Now, baptism is an announcement of covenant made by God, no? Not you. Hindi ikaw po nag-announce, no? It's not just you who says, I belong to Jesus. Hindi lamang ikaw yung nagsasabi that you belong to Jesus, but parang ang ating Panginoon na sinasabi rin sa iyo that you belong to me. We are in covenant. Kaya si Pablo po, inihalin tulad niya yung baptism rin sa pagtawid po ng Red Sea na tinatawag in 1 Corinthians chapter 10, verse 1 up to verse 2. This is the last verse na babasahin po natin for tonight, no? 1 Corinthians chapter 10 verse 1 and 2. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that all of our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Napakalinaw yan, mga kapatid kaibigan. The moment or once that Israel crossed the Red Sea, the Pharaoh and the armies of Egypt couldn't get through the water. Bakit po? Because the devil cannot legally bring up your past, no? God declared that He has forgotten your past. Nakalimutan niya na yung nakaraan mo na yan, wala na po yan, no? Kung tutusin, dahil nakalimutan na yan, hindi mo na dapat intindihin pa yan, no? Ikaw lamang po ang po pwedeng makapagbalik sa nakaraan mo, kapatid kaibigan. Sa inyo pong lahat, no, if you are a sinner, no, at hindi ka pa nakakakilala sa ating Panginoon, you have to repent and initiate a baptism covenant, no. At ikaw naman ay backslider, no. Listen to this. You have to repent and return to your covenant. Praise God, no. So if you have any comments, disagreements, or amens, please feel free to write, no, or your comments below. And if you have any enlightenment, of course, encouragement or inspiration about this video, kindly leave also your comments here, no? Thank you for joining us here in our TNT online service, no? Until next Thursday po, and I speak blessing and power and favors and provision to each and every one of you. And this coming Sunday po na ito, no, ay ating pong tatalakayin po sa ating pong face-to-face. Ang napakaganda nga pala, back-to-back Sunday po tayo. Ayan, gusto ko po ipaalala, no? This coming Sunday, back-to-back po tayo because sa morning po, at 9 a.m., we will have our face-to-face service po at the Excelsior Hotel in Las Piñas, no? The Excelsior Hotel in Las Piñas,
at napakaganda po ng pagtalakay po natin, no? At hindi ko pa muna sa inyo maipapakita, no? Pero ang tatalakayin po natin dyan ay walang iba kundi pinamagatan ko po ito. Banggitin ko na lang po sa inyo yung title ko, Examining the Anthropological Side of a Pastor. Grabe, no? Kalalim naman yan, no? Examining the Anthropological Side of a Pastor. Yan ang siyang tatalakayin natin. And with our online service, which will happen po on that Sunday evening po, 8 p.m., ay maganda rin po ang pagtalakay po, no? Hindi ko na po muna bibigay yung title po dyan, pero napakaganda po ng mga maiintindihan po ninyo patungkol sa inyo po mga pastor. Sa inyo pong lahat ng mga nanonood, kahit hindi po kabilang dito po sa church na to, naniniwala ako may pastor ka. At importante na maintindihan at maunawaan mo ito pong bagay po nito patungkol sa iyong pastor na minamahal. And this November 5, next November 2, next week po, November 2, ito po ang pagtalakay po natin na gagawin po, no, dito sa TNT. Yung pangatlo na, syempre po, yung third part of the gospel. Ano po yan? Resurrection, no? Resurrection, no? Receive the gift of the Holy Ghost, which is the third part of the gospel. Well, that's the word of the Lord for tonight here in our TNT online service. Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, one God, one gospel church, saying, may the peace of God which surpasses all understanding guard your heart and mind through Christ Jesus our Lord. God bless.